Sa isang mundong puno ng kasamaan at kasakiman, may isang lalaking namumuhay ng matuwid, si Noe. Isang lalaking may pananampalataya, isang lalaking lumalakad kasama ng Diyos. Isang araw narinig ni Noe ang tinig ng Panginoon. Isama mo ang dalawang hayop ng bawat uri, lalaki at babae, at isama mo ang iyong pamilya. Sa inyo magmumula ang panibagong buhay sa mundo. At kaya nagsimulang magtayo si Noe ng daong, araw-araw buong sipag at pananalig. Pero ang mga tao, tinawanan siya, kinutiya siya. Uulan? Baha? Ano yan, pantasya mo lang. Ngunit hindi natinag si Noe. Matibay ang kanyang paniniwala sa Diyos. At dumating ang isang kamangha-manghang tagpo. Habang masayang gumagawa ang pamilya ni Noe, mula sa kagubatan, disyerto at himpapawid, dumarating ang mga hayop. Dalawa-dalawa, leon at tupa, elepante at agila, ahas at maya. Lahat ay mapayapang lumalakad papunta sa daong. Nasa pintuan si Noe, nakangiti, malugod na tinatanggap ang bawat hayop. Sa malayo, kumukulog at kumikidlat. Biglang dumilim ang langit, umuugong ang hangin, at ang mismong kamay ng Diyos ang nagsara ng pintuan ng daong. Umuulan, sa unay mahinang ambon, paglaon buhos na tila walang katapusan. Tumataas ang tubig, nalulunod ang mga bayan, pati mga bundok, nilamon ng baha. Ang mundo ay nalubog, ngunit sa loob ng daong may katahimikan, nakapahinga ang mga hayop. Nagdasal si Noe at ang kanyang pamilya, naghintay, umasa, nanalig. Matapos ang mahabang panahon, binuksan ni Noe ang isang bintana at pinalipad ang isang kalapati. Una, bumalik itong walang dala. Pangalawa, bumalik ito na may sanga ng ulibo sa tuka, tanda ng panibagong buhay. At nang huminto na ang baha, ang daong ay dumaong sa bundok. At sa pagbubukas ng pintuan, isang bagong mundo ang kanilang nasilayan. Sa langit, lumitaw ang isang makulay na bahaghari, ang pangako ng Diyos, na hindi na muling lilipulin ng baha ang mundo.